Hello Virgo, ito na yung reading mo for the month of February, pero kagaya ng lahat po ng readings ko rito, ito rin ay timeless reading, no? Kung kailan man po makarating sa inyo. And by the way, maraming salamat Virgo sa time mo para manood ng reading ko. Bago ko man dito or matagal na, thank you sa patuloy na pagsubaybay and support. Check lang natin ano yung mga energies ngayong month na ito para sa'yo. February. Or kung kailan makarating sa'yo. Latag muna natin mga cards mo. Then, isa-isa nating pag-uusapan yan. Meron ka dyang simplicity. Oh, co-create. Ay. Energy. Big happy changes. Ang ganda naman. Retirement goals in blind date. Okay, itong dalawa. Back and forth, then explaining. Tapos itong tea leaf cards mo, doon yung mga iba pang paparating sa'yo. Kuha tayo ng dalawang cards dito. Parrot, tsaka hand. Of course, kukuha tayo ng mga tarot cards. Ito, pagkasyahin ko na lang yung mga cards. Kasi hindi kasya sa screen. Okay. Okay, let's dig in, Virgo. Starting dito sa iyong simplicity card. Para sa akin, ang message nitong simplicity card is pagiging minimalist. Kumbaga sa plate, kunin mo lang ano yung kaya mong ubusin doon sa plate mo. Tanggalin mo sa eksena kung ano yung mga bagay na hindi dapat pagkaabalahan, pag-aksayahan ng energy. By the way, lumilitaw dito yung energy card mo. Ano lang i-simplify mo. I-simplify mo yung mga bagay-bagay.
And i-consider mo lang ano yung mga bagay of highest importance during this time. Yun lang muna yung asikasuhin mo. Kumbaga, wag mo nang i-complicate yung mga bagay-bagay, i-simplify mo lang. Okay? Ano yung mga nagma-matters most? Yun lang muna yung unahin mo. With the simplicity, with the energy card, stop trying to please everyone. Everyone is a whole lot of people. Protect your energy. Yes. Etong card na to is pagiging wise sa kung ano yung mga dapat mong paglaanan ng energy mo. Kung yung mga bagay na yan, situations na yan, tao na yan ay hindi worth pag-aksayahan ng energy, wag. Sabi ko nga kung ano yung mga pinaka-importante, yun yung paglaanan mo ng time mo, tanggalin mo sa equation yung mga hindi ganun ka-important right now. So, learn to segregate. Learn to simplify. Kung ano yung mga nandito sa paligid mo, sa situation mo right now. And, ang pag-aksayahan mo lang ng energy mo is yung mga pinaka-importante lang. Protect your energy. Choose kung ano yung pag-i-spendan mo. Choose wisely sa kung ano yung paglalaanan mo, pag-i-spendan mo ng iyong time, energy, attention. Co-create. Okay? Co-create. This is yung magical moment wherein nandoon ka sa productive period na literally the divine is co-creating with you. Universe is co-creating with you to accomplish great things. Okay, ibig sabihin nakikipagtulungan sa'yo. Nakikipag-collaborate sa'yo yung divine para magawa mo kung ano man itong mga bagay na kailangan mong gawin na maaaring related sa iyong growth. Pagiging productive, pagiging creative. Kumbaga, ito yung fertile moment na marami kang pwedeng gawin. And anything is possible. Magagawa mo. Okay? Kasi nga, ikaw ay nakikipag-co-create sa'yo si Divine, si Universe. This is a great time para makipag-collaborate ka, no? With the right people. With the right people, kumbaga yung mga tao na maaring nag-share kayo ng same vision. Or yung mga tao na maaaring paano ko ba masasabihin? Maaaring makatulong sa'yo or makapagbigay sa'yo ng new experiences. New experiences, new learnings, ano pa? New ideas. Kasi ito i-co-creating with the right people, no? Ito rin yung mga bagay, situations, and mga tao wherein lalo kang nai-inspire na gawin itong mga gusto mong gawin. This is a period ng maraming ideas, no? Maraming ideas na papasok sa'yo, may mga flashes of inspiration na yun yung parang makaka-motivate sa'yo na maging successful ka. Okay? So, ewan ko. So, merong some kind of mga partnership, collaboration.
na, alam mo yon, yung mga tao, situations na aligned doon sa ano mo, sa current na goals mo. Yun yun. Kumbaga si Divine na yung naglalagay ng mga tao na yun, ng mga situations na yun na ano, kinakailangan mo this time para dyan sa iyong growth, sa iyong pagle-level up, no? And ito pa, ang ganda nito, big happy changes. So, may mga improvements for sure, Virgo, itong February para sa iyo, no? Kasi nga parang meron something dito na in alignment eh. And itong simplicity is isa-isang tatanggalin din ng divine yung mga hindi dapat nandoon sa, alam mo yon, yung mga hindi dapat nandyan sa situation mo. Kaya nga sabi dyan, ano eh, i-simplify mo yung mga bagay-bagay. Tanggalin mo sa equation yung mga hindi dapat. Okay. So, for sure, may magagandang mga mangyayari, may magandang mga pagbabagong paparating para sa iyo. Meron ka ring retirement goals and blind date. Oh. So, ito muna yung retirement goals, general energy. Ito yung mga goals mo. Di ba may binabanggit ako sa iyo about specific goals dito? And merong specific na tao or mga tao na maaaring yun yung catalyst para ma-achieve mo itong specific goal or slash goals mo na ito. No? So, nakikita ko rito, etong February, magsiset ka talaga ng mga goals. Maaring isa dyan sa mga goal mo na yan is yung something na may kinalaman sa retirement mo. Balang araw, para sa future mo, pagtanda mo, or para sa family mo. Parang meron kang mga bagay na sisimulan mo na yung pagpaplano ngayon. Ngayon pa lang. No? Magsiset ka na ng mga goal mo. Okay? Ito yung mga pang long term para sa stability. Stability mo, stability ng family mo, or magiging family mo kung wala ka pang family. Okay? Kumbaga, ito na yung mga plano mo, paano kung magsisettle down ka na, ganyan-ganyan. No? So, sisimulan mo na yan. Kumbaga, meron ka ng mga pinaplanong goals as early as etong February. Okay? O, blind date daw. O, yung iba, yung mga single dyan, baka merong new person na mamimit. Makaka-blind date. Makaka-eyeball, char. O, baka Valentine's date, char. Kasi malapit na eh, di ba? O, pero basta, meron ditong unexpected encounter, meron ditong basta may bago kang mamimit and possible na makadate mo. Okay? Pwedeng ipapakilala sa'yo or mamimit mo kung saan man, online, etc. So, andun yung mga new possibilities na meron kang bagong person na makikilala. So, eto naman yung mga next cards mo is love life mo kung meron kang kakonect right now, karelasyon. Kung meron ka ng person, kakonect, karelasyon, eto yung mga energies. Back and forth, done explaining. Back and forth, ito yung on-off kind of relationship. Ito yung pabago-bago, hindi consistent. Hindi consistent yung person. Hot, cold, on-off, back and forth kind of energy. Pwedeng yan yung magiging energy ninyo itong February, nitong person na kakonect mo. So, ito yung magbibigay sa iyo ng stress, magbibigay sa iyo ng confusion, no? Merong something na hindi, yun, magkakaroon ng inconsistency.
Yun, sinasabi rito. At saka meron din done explaining, no more justifying, silent exit, energy protection. Oh, speaking of energy protection, di ba lumitaw na yan dito? Protect your energy. So, pwedeng yung iba sa inyo, nagre-relate yun, ito, love life. So, yung iba sa inyo, siguro, baka yung iba sa inyo, itong pagiging back and forth na to, on-off kind of relationship na to, is hindi na to bago. No? Siguro yung iba sa inyo matagal na nangyayari. Kaya nga magkakaroon na ng parang feeling done na eh. Pagod na eh. Pundido ka na. Okay? So, pwedeng hindi mo na i-accept yung mga excuses. So, especially kung itong person na to on-off tapos palagi siyang nagpapalusot. So, ikaw na lang mismo yung magsa-silent exit. Kasi may binabanggit dito na silent exit eh. Para lang siguro maprotektahan mo na lang yung energy mo, yung sarili mo dito sa ganitong klaseng nakakapagod, unstable na relationship. Okay? So ano pa? Iba pang paparating sa'yo. Meron kang parrot at saka hand. Parrot at saka hand. Oh. Ito kasing parrot, ito yung mga, pwede namang mga messages to. Pero ang nakasulat kasi dito sa card is someone na magchichika. Magchuchuchu. Magchuchuchu about you. So pag sinabi natin ichuchuchu, ikikwento ka niya. Ichichika niya yung mga nalalaman niya about you. Especially kung may mga secrets ka na alam nitong person na to. So ichichismis ka niya. Yun. Okay? Ano pa? Basta merong magpaparating ng mga info, mga messages dito. Yun yung parrot. Kung sino man yan. Mensahero yan o chikadora. Hand, oh. Hand is, pag-extend ng tulong, support. Kung sino man ito. Whether ikaw yung pwedeng mag-abot nito kung sino man na nangangailangan, or pwede rin naman kasing ikaw yung mga ilangan dito. Pero basta merong pagre-reach out, may pagtulong or paglapit kung sino man itong lalapit para humingi ng tulong. Okay? Excuse me, nasamid ako. So, Virgo, meron talagang mga unexpected endings dito. Kasi parang nakita ko nga yan dito sa relationship mo. Dun sa mga may current relationship, no? So, feeling ko lang, meron talagang mag-e-end. Hindi lang sa love life, no? At ito kasi parang something na nasagad ka na. Something na talagang hanggang doon na lang. Rock bottom na. Na-reach na yung dead end, na-reach na yung rock bottom. So, therefore, wala na. End of story. Yun. Ano man itong unexpected na ending na ito na paparating sa iyo. Okay? But the good news about the Ten of Swords is matatapos na yung kalbaryo mo. Matatapos na to na maaaring mabubunutan ka ng tinik once na matapos na to, mag-end na to. Yun naman yung blessing netong Ten of Swords. Okay? So, yun nga yan diba? Yung sa relationship mo, lumilitaw dyan na parang on-off na, hindi na bago yan, alam mo yun. And siguro matagal ka nang putting up with BS, with the BS dito sa person na to. Kaya so, eventually, merong silent exit, may ending doon. So, sabi ko nga, pwedeng ikaw yun eh. Ikaw na yung magsa-silent exit. Ikaw na rin siguro mismo yung magtatapos nun, and yun na rin yung magbibigay sa iyo ng freedom. Yun na rin yung magbibigay sa iyo ng relief.
So, ano pa, yung mga tarot cards mo dito. By the way, may mga delays when it comes to sa mga ine-expect mo. Pwedeng pagta-travel yan or communication, transactions. Meron talagang mga ano dito, oh, chika-chika, bali-balita, chismis, intriga with the 8 of wands. And meron kasing mga naiinggit to eh. Possible na may naiinggit sa'yo. Yun siguro yung mga nagpapakalat ng mga paninira sa'yo, mga nalalaman sa'yo, chika, chismis, whatever. Merong intrigue, rumors. Oo, may mga ano dyan, may mga gumagawa ng eksena about you. Actually, merong something dito sa full card na papasukin mo. Pero this is, walang guarantee to. Kasi nga parang meron kang mamimit na new person, blind date. Pero, alam mo yun, parang walang guarantee kung ito ay, whether itong gagawin mo, whether ito yung blind date na tinutukoy sa full card, or meron kang something na gagawin, sisimulan, papasukin, and walang guarantees kung magiging okay ba yan. Or magiging successful ba yan? Yun lang yung nafe-feel ko rito. And by the way, mag-ingat ka about yung basta-basta ka na lang papasok sa isang bagay na hindi mo man lang pinag-isipan. No? Kasi maaaring may mga consequences dito. Okay? Pwede may mga side effects, consequences yan. Huwag masyadong gumawa ng anything na risky. Huwag mo nang pumasok sa anything na risky. Maging ano ka muna. Bago mo pasukin, bago mo gawin, bago mo simulan, pag-isipan mo muna siguro. Yun yun. Two of Swords. Ito yung pagiging undecided eh. Pwedeng iba sa inyo, may mga bagay talagang mapuput on hold, di ba sinabi ko nga yan dito. So may mga bagay na mapuput on hold. Oo. Kasi parang pwedeng ano eh, may mga bagay dito na, yes, kailangan mo mag-decide, pero hindi ka pa makakapag-decide, kaya parang mapuput on hold ka dyan eh. Masta ka muna for a while dyan. Hindi ko alam kung ano yan. Pagiging confused and decided. Virgo, meron na namang mga hesitation siguro, pampagulo sa isip mo. Hindi mo magawa yung next step. Yun yung na-feel ko eh. Kasi nga, pinag-iisipan mo yung mabuti. Wini-weigh mo yung options mo. Kaya lang nalilito ka, nahihirapan ka mag-decide. And ayaw mo rin naman na, kaya siguro hindi mo magawa yung dapat mong gawin na next step. Yun na yung na-feel ko rito. Hesitation, confusion. Pagdadalawang isip, no? Eight of Pentacles, it could be na merong mga bagay dito na hindi matatapos, mga gawain specific. Mga gawain. Kaya nga may mga delay dito, di ba? Pagdating sa mga transactions. Sabi ko nga, meron ditong pwedeng mahirapan mong ma-meet yung quota or yung deadline. May mga ganong bagay. Okay? So, feeling ko lang may mga pending na trabaho, alam mo yun. Justice card reversed. Oh, it could be, di ba sinasabi ko nga sa'yo, it could be na may side effect consequences. Baliktad ba yung justice mo? Baliktad full. So, andun talaga, ang laki talaga nung tendency na magkamali ka. Just because hindi mo nakita hindi mo na-analyze na mabuti yung situation. Siguro basta ka na lang nag-rush.
May ganun eh. May mga consequences talagang pagbabayaran dito with the justice reversed. Naku, kung ito ay mga decision, something na may kinalaman sa decision, wrong decision, therefore, pwedeng may, alam mo na, consequences yung maling decision na yun. So, pag-isipan mo muna mabuti. Yun lang, yun yung sinasabi ko kanina pa doon. Whether in general, in love life, in career, in pera ito. Since ito ay general reading, merong mga bagay dito for sure yung outcome, siguro mafe-feel mo na hindi siya talaga papabor sa'yo kasi baliktad yung justice. Merong some kind of bias, pagiging biased. Okay, pagiging one-sided or biased dito. And tingin ko hindi magiging favorable sa yan kasi baliktad yung justice. Okay? So, kumuha na tayo ng mga closing messages for you. Oops, nahulog. Oh, no. Wait lang. Sisira yung card ko. So, ito yung tumihaya. Kunin natin yan. Yan yung message para sa'yo. Ayoko kasi nahuhulog kasi na kukupi yung corner ng baraha eh. So, ayoko. Masira. Kaso, minsan hindi natin maiwasan na kuhulog. Kuha tayo nito, Angel. Angel messages. Ito na yung mga closing messages for you. So, ano to? Demonstrate love daw, Virgo. Find out what is important to those you love and act on it. So, this time, ikaw yung magde-demonstrate ng love. Pwedeng sinasabi dito na hindi naman palagi na maghihintay ka na lang na darating na lang sa yung kusa. Minsan, ikaw yung kailangan mag-initiate. Mag-initiate ng words, ng conversation, ng action. Sabi dito, alamin mo, kung ano yung important para dito sa sa loved ones mo. And kailangan mong mag-take action tungkol dun. Turn your face toward the sun and welcome the day. Okay, ang feeling ko dito, it's a new day. Every day is a blessing. Every day we wake up is a clean slate. Every day we wake up is a new chance. So, embrace mo to. Itong new day na to. Be inspired, be positive. Kasi pwede kang magsimula ulit. Yun. It's a brand new day, Virgo. Godspeed, babush.